So mga sanggay, nagpapatuloy po ngayon ang digmaan, no, doon sa Middle East, at ang supreme leader ngayon ng Iran kasama po ang kanyang pamilya nagtatago na daw po mga sangkay. Ewan ko, mukhang sa ilalim po ito ng lupa kasi bunker na po itong pinagtataguan. So nasa ilalim ng lupa kasama po ang kanyang pamilya. Nako, mga sangkay, tumitindi po itong digmaan ngayon ng Iran at Israel. At ayun nga po ang supreme leader ng Iran o Persia. Biblically speaking, guys, ang totoong pangalan ng Iran ay Persia. Nagpalit lamang po yan, mga sangkay. Ngayon, sa takot siguro, mula nung umatake ang Israel ng sunod-sunod, kasi ngayon mga sangkay, naglulunsad na po ang Israel ng mga pag-atake. Sunod-sunod po ito, no? Laban po sa Iran. So no choice yung supreme leader ng Iran dito kundi magtago na po, no? At alam nyo, siguro pasadahan lamang po natin yung mga biblical reference patungkol po dito sa nagaganap sa Israel at Iran, kasi hindi po ito basta nangyayari lamang na parang Pilipinas at China na sigalot. Hindi po. Ito po ay may divine intervention na maglilid po ang digmaan na ito, mga sangkay, patungkol po sa isang malaking prophetic event na nakasulat po sa Bible. Medyo malalim lamang po ito ngayon, mga sangkay, but subukan po natin, no, na ikwento sa vlog na ito. Anyway, bago tayo magsimula, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at nais nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga. Ito kasi yung balita, mga sangkay. Iran Supreme Leader living in bunker. Ito pong si Ali Khamenei. Nasa isang bunker na daw po. Pag sinabing bunker, nasa ilalim po yan ng lupa, mga sangkay, na pinagtataguan. With family, amid war with Israel, claims report. Ayon daw po yan sa report, mga sangkay. Ngayon, kung titingnan po natin yung sitwasyon, ito po yung Iranian missile, no? Patuloy po ito, mga sangkay, ngayon. Pero hindi lamang po, itong papakita natin, ito yung pag-atake ng Iran sa Israel, pero mas malala po yung nangyayari ngayon doon sa Iran, dahil nga po ang Israel naman ay umaatake din. Pero, ang inaatake ng Israel, yung mga oil facilities, mga lugar kung saan andun yung nuclear at lahat po ng mga pandigma nila, winawasak po ngayon ng Israel. O, tingnan po ninyo kung papaano ini-intercept. Dito kasi makikita nyo sa video yung mga modern na kagamitang pandigma ng Israel na siyang humaharang po sa mga missile ng Iran. Doon may mga nakakalusot, pero paisa-isa lang. Ayan, mga sangkay. Grabe. Ito, nakikita nyo, ito mga galing dito sa baba, ito po yung sa Israel. Hinaharang po nila lahat ng mga pababang mga missile ng Iran. Eh sa taas pa lang, pumuputok na, mga sangkay. Tingnan nyo. Diba? Ano mo yung mga fireworks. Pero hindi po yan fireworks, mga sangkay, no? O, yan, no? Ito po ay galing sa Israel. Pag galing sa baba, yan, no? Ganyan po ka-high-tech ang Israel pagdating po sa kagamitang pandigma. Sana nga mayroon po tayong ganyan, no? Mga sangkay, nakakakilabot itong nangyayari ngayon doon. Israel-Iran war amid the ongoing conflict, sabi dito, with Israel, itong supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei has taken, dinala daw po sa isang shelter, isang bunker po in Lavizan in northeastern Terra. He moved there just hours. So, dinala daw po siya doon. Ilang oras lamang daw po matapos ang pagsisimula ng pag-atake ng Israel sa Terra early Friday. Iran International reported citing sources. Along with Khamenei, kasama daw po niya yung kanyang ibang family members.
including his son, also took shelter in the bunker. The Iranian news agency reported that during the other previous operations against Israel, True Promises 1 and True Promises 2, the Ayatollah was in the bunker with his family. O ayan. So nagtatago na sila ngayon. Pero mga sangkay, alam nyo ba itong nangyayari ngayon sa Israel? Hindi po ito nagaganap na parang common na sigalot na parang itong nangyayari sa panahon natin ngayon. Mga sangkay like Taiwan and China, America and China. Well, lahat naman ng yan nasa prophecy. Pero matindi po talaga itong nangyayari ngayon sa Israel kasi nga po, itong Persia or Iran ay bahagi po ng prophetic event na nakasulat po sa Bible. Ayan, basahin po natin ito. Itong nagaganap ngayon sa Israel, pasimula pa lamang po yan mga sangkay, itong Persia and Israel or Iran versus Israel, simula pa lamang po yan. Magaganap pa po mga sangkay itong tinatawag na Gog and Magog War. At may mga iba nagsasabi ito daw po ang Armageddon na mga sangkay na battle, pero ang mangyayari kasi dyan, ayon sa Bible, ang Jerusalem, ang Israel, papalibutan po ng napakaraming mga bansa. At itong mga bansang ito, magmamarcha po sa Euphrates River. At nabanggit po dito mga sangkay, yung Persia o Iran. Ito mga sangkay, yung prophecy sa Book of Ezekiel. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hadi ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong pinapasabi ko, ako'y laban sa iyo. Gog, pinaka puno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Pagdating sa Bible prophecy, mga sangkay, marami po dyan mga gumagamit po ng symbol, no? Pagdating sa prophetic event, mga symbolic, mga sangkay, mga events na paparating, patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo. Ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa hustong kasuutang pandigma, may pananggalang at tabak. Kasama nila, ito nabanggit na mga sangay, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia, at Libya na pawang may pananggalang at naka-helmet. So dito mga sangkay, ayan kasama rin ang Gomer pati ang kanyang hukbo at ang Bet Togarma hanggang sa dulong Hilaga pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihang marami pang bansa. So marami yan mga sangkay, pumapatungkol po sa Gog and Magog. Okay? Ayan, dito, mangyayari mga sangkay yung pag-atake laban po sa Israel. Itong tinatawag na Gog and Magog battle. At may mga interpretation na ito na daw po yung tinatawag na Battle of Armageddon. May iba naman sinasabi, separate ang Gog and Magog battle at Battle of Armageddon mga sangkay. Pero kung titingnan po natin, parehas po ang mangyayari. Ang Israel ay papalibutan po ng napakaraming mga hukbong sandatahan mga sangkay. At dito, magaganap po ang pagmamarcha na sinasabi nga po ng mga Bible scholars. Kasama po dyan mga sangkay, yung Russia. No? Russia na siyang tutulong daw po para pabagsakin itong Israel mga sangkay. Pero, ayun nga po, dito makikita po natin ang pagbagsak ng Gog. Tapos ang libingan ng Gog. Matindi itong mangyayari mga sangkay. Talaga nga namang ito, kung paano sila matatalo, basahin natin. Sinabi ni Yahweh sa araw na iyon, ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel. Ang libis ng manlalakbay sa silangan ng dagat na patay. Doon siya ililibing kasama ang makapal na taong kasama niya. Ito po yung mga hukbong sandatahan nila, mga sangkay. Ang libingang ito'y tatawaging libis ng hukbo ng Gog at lilihisan ng mga manlalakbay. Grabe itong mga mangyayari, mga sangkay. So, ayon po sa Biblia, aabot po ito ng mahabang panahon na paglilibing.
after po ng battle. Kasi matatalo po dito eh. Matatalo dito mga sangkay yung nakapalibot sa Israel na mga bansa, no? Papalibutan po kasi dito ang Israel. So, ngayon mga sangkay, itong nangyayari ngayon doon sa Israel, hindi po ito basta common na digmaan. Nakagaya po ng nakikita natin mga sangkay sa iba like Russia and Ukraine. Ito po ay bahagi ng prophetic event. Sino mag-aakala mga sangkay na itong Iran ngayon na nasa digmaan, nandun mismo sa Biblia, nabanggit mga sangkay. So ito po ay pasimula pa lamang, no, ng mga paparating na prophetic events. So tayo, lalo-lalo na po yung mga naglilingkod kay Lord, magpaka-ano lang tayo, no? Kumapit lamang po tayo sa ating pananampalataya because we don't know if we are going to talk about the Bible prophecy, mga sangkay. Isa po sa kabilang po doon, bago po maganap ito, yung tinatawag na rapture, pagpapatayo ng third temple, rapture, then Antichrist, 7 years tribulation. Sa 7 years tribulation, possible nandun daw mga sangkay sa pinakadulo itong war against Israel. No? At medyo nakakakilabot itong part. No? Kasi sa part na yon mga sangkay, sa digmaan na yon, ang Israel ay kamuntikan po talagang matalo. Kaso nga lang, magkakaroon po dyan ng pagkilos ang Panginoon. Kung kaya't matatalo po itong tinatawag na sa Gog and Magog battle, matatalo po sila at mawawipe out po sila. Itong Gog and Magog battle, mga sangkay, magmamarcha po sila sa ilog Euphrates. No? Sabi po doon, mga sangkay, matutuyo po muna ang Euphrates River. Kasi yan po yung daraanan ng mga sundalo. At kung titingnan po natin ngayon, mga sangkay, situation, climate change, ang Euphrates River, kakaunti na lamang po yung tubig. Nang ibig sabihin, may paparating na isang malaking mangyayari sa ating mundo, mga sangkay. At ito ay nakabase lamang po sa propesiya na nasa Biblia. Kasi lahat ng nangyayari ngayon, mga sangkay, ito po ay, kung babasahin mo sa Biblia, ito ay talagang nakakakilabot. Kasi nagaganap po siya ayon sa kung anong nakasulat sa Biblia, sa Bible prophecy. Kaya yung mga hindi pa po naglilingkod kay Lord dyan, hindi naman tinatakot ko kayo, pero mga sangkay, it's time, no, para mas maging malapit tayo kay Lord. Kung ano man ang nangyayari ngayon sa Israel at Iran, hindi po yan mapipigilan ng kahit na sino. Kahit si Donald Trump pa po dyan, mga sangkay, medyo malabo po yan. Kung kumalma man saglit, uusbong at uusbong pa rin ito, mga sangkay, dahil papunta po ito sa isang malaking prophetic event na nakasulat sa Biblia. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.